Layunes. O eto pa mga bossing, eto bang ano, eto ho bang Dolomite kasama ho sa proyekto ng dating Pangulong Duterte sa Build, Build, Build? No? Hindi, nagtatanong lang ho ako mga kababayan kasi sabi ni Loren Legarda, yung Dolomite Beach daw ho, walang kwentang proyekto. Sabi po ni Senadora Loren Legarda. Kumbaga patong lang ho yan yung mga ano, yung buhangin ho. Yun nga ang sinasabi ng iba. O sige, mga makailang araw lang, mga makailang buwan lang, ilang ulan lang, inagos na yan at dinala na sa gitna ng karagatan. Sabi ni Gracious Grace, ito ang epekto ng ilang araw absent. Sabi ni Ma'am, sabi kay Delia Rosario. Ang banat po ni Loren Legarda, Agosto 3, mga kababayan, which is ngayong araw, para kay Senadora Loren Legarda, wala siyang nakitang kahalagahan ng proyekto ng Dolomite Build sa Maynila na nauna nang isinisi ng Metro Manila Development Authority na siyang pangunahin dahilan ng pagbaha sa kabaan ng Taft Avenue. Aray ko. Imbis na makabuti sa ating bayan, ayun, salot pa ang nangyari. Sabi ni Jing Cruz, yes, Boss Mark, project ni Pangulong Rodrigo Duterte yan daw po ang reason bakit baha sa Maynila. Siguro ho, basta lang, sige, ang maidudulot nitong Dolomite Beach na to, kagandahan, no? Kumbaga, para sa kagandahan lang po. Yun lang. Pero, kapag inamoy mo pa din yung dagat, masangsang pa din, mabaho pa din. Di ba? Pagka naligo yung tao, hindi pa din mapaliguan. Madumi pa din. Tapos yung mga estero, bahala na. Basta ang importante, maganda itong proyekto na ito. At makakapag-picture-picture ang mamamayang Pilipino. Tapos yung mga estero, ayun, ng mga natambakan. Wala nang maagusan. No? Simula pa nang ginawa yung Dolomite, ay hindi ko nakikita kung ano ang kahalagahan yan. Bakit natin gustong magka-white sand beach diyan? Pumunta na lang ho kayo ng Boracay. 'Di ba? Doon talagang puti ang buhangin. Or dito, mga kababayan, sa amin, pumunta kayo dito sa amin. No, mga DDS. Gusto nyo ng Dolomite, gusto nyo ng white sand. Naku, napakarami dito. Magsasawa kayo dito. Paglabas pa lang ng bahay namin, o kaya dito sa likod bahay namin, white sand na agad. Magsasawa kayo dito, no? Yun nga lang. Aabot ng 200,000 piso pamasahe pa lang papunta dito. Tapos kukuha ka pa ng visa, no? Boracay na lang kayo. Yan naman ay artificial at hindi dapat nilipat mula sa Kabisayaan hanggang sa Manila Bay. Walang dulot Kumbaga, patong lang naman talaga. Dati ho, mga bossing, sabi ko doon sa mga kakamping, naku, ito namang mga kakamping na ito, wala nang ibang ginawa kundi mamulitika. Sabi ko pang gano'n, no? Ngayon, na-realize ko, mga kababayan, ilang panahon na, tapos yung ipinapakita, yung itsura ng dagat na yon, yung Dolomite Beach, wala naman din, no? No? Wala na. Saglit na saglit lang. Ilang taon na pakinabangan? 2, 3. Tapos ngangit na din, no? Kasi ngangit nung vlogger na may banil sa kilikili. Di po ba? Artificial na artificial. Dapat kung gagawa ng mga ganyan, panghabang buhay, pang matagalan. No? At sisiguraduhin na walang ibang mapipinsala. Di ba, Shiro Kansaki? Sabi pa dito, ako, sa ngayon, sa beautification, okay. Pero ang beautification na ayon sa siyensya, pero hindi dapat yan ginawa. Pero yan ay isang tuldok lang, no? Sa maraming kababalaghan at hindi dapat ginagawa. Siguro baka gusto nilang matuloy upang sa ganon, masabi nila, talaga tingnan nyo, etong aming beld, ang dami-dami. Ilan po ba natapos doon sa 120 na pangako? Sekator, 14. Di ba?
Ka-14, o Tato, shoutout sa iyo, Amat at Maritel T. Ka-14, sabi ni Shiro Kansaki, "Hoy Mark, yung isa doon, bumagsak yung tulay." 13 na lang. "Hoy Mark, yung isa doon, pinatanggal ni Pangulong Bongbong Marcos kasi papunta daw ng langit." O 12 na lang. Di ba? 12 na lang. Sabi ng mga DDS, "Oh, tingnan nyo ang belt ni Tatay Digong. Daming nangyari." O ito, kasama din ba to sa belt? Siguro, maipursige lang, maipush lang ho. Kailangan may maipakita tayo na beautification sa mga Pilipino. O ito, Dolomite Beach, ito, White Sand. Hayaan mo silang dyan, magtampisaw sa mabahong tubig. Di ba? Pero yung kaigihan po, yung talagang mapaganda or whatever, wala. No, hanggang dun lang. Baka nga ho alam pa niyang mga yan eh. Baka alam pa ho niyang mga yan, mga kababayan, na hindi tatagal yan. Siguro, inisip, at least, hanggang sa aking panunungkulan, tumagal. Iyang na yan, iyang Dolomite Beach na yan. Di ba? Bahala na yung mga susunod na bahala na yung mga susunod na mga uupong presidente. Ano yan? Yearly tatambakan ng kulay puting buhangin? Di ba? Sino kaya magsusustain nun? Ilang bagyo dumaan? Wala, nauubos na din yung kulay puting buhangin na inilipat doon. Baka siguro, basta meron lang tayong mailagay na proyekto, no? Tapos, kikita tayo dyan eh. No, sige na, okay na yan. Ipagpilitan natin. Nauna nang sinabi ni MMDA Chairman Don Artes na noong ginawa ang Dolomite Beach, tatlong pangunahing drainage outfall ang isinara. Aray ko po. Kabilang umano ang Padre Paura, ayan, sa Remedios at Estero San Antonio Abad. Yan ho, mga malapit sa Malate yan. Kasi ho, nung kabataan ko, mga bossing, naku, nandyan kami lagi. No? Sino mga nakaabot dito? Doon sa Malate. Sino ang mga nakaabot dito? Yung dati, ano ba yung pinupuntahan ko doon? Bedrock. May bedrock pa dati. Ewan ko lang kung bukas pa ngayon. Dati naman ho, mga kababayan, sa kahabaan ng LRT, meron naman dyan arts venue. Ginagawa ko. Magja-jacket ako ng malaki. 16 anyos lang ako. Tapos para magmukha ho akong 18 anyos. Para makapasok doon sa gimikan. Naku, kabisado ko yung lugar na yan. Nandiyan na po si Simply Tokis Vlog. Shoutout sa iyo, kapatid. Pakisuportahan ang kanyang channel. Biruin mo, isasara mo yung mga drainage para lang dyan sa proyekto na yan. Anong kalokohan yun? Di bali na, importante, maganda itong proyekto na ito. No? Paano po yung mga drainage na isinara natin? Ayaw mo na yun, di naman tag-ulan ngayon eh. Next year po. Next year na natin problemahin. Di ba? Next year na tag-ulan. Next year na natin problemahin. Importante, makapag-inaugurate tayo o mabuksan natin itong Dolomite para sa mamamayang Pilipino. Aray ko po. Dahil dito, napilitan ang tubig ulan na dumaan sa isang sewerage treatment plant na hindi sapat ang kapasidad tuwing malakas ang ulan. Sinimulang gawin ang artificial beach sa panahon ng administrasyon ng dating Pangulong Duterte noong 2020 at binuksan sa publiko noong 2022. Maipilit lang talaga ito. Sabi sa ulat, 389 million. Aray ko. Ang ginamit sa nasabing proyekto. Grabe Tapos mga 3, 4, 5, 6 na ulanan ho. Ayun, wala na. Inanod na yung mga white sand, mga kababayan. Saklap ng pinagdadaanan ng Pilipinas. Yung mga politiko, kanya-kanya na lang mga papansin. Yung mga politiko, kung ano-anong mga proyekto ang ginagawa kahit hindi naman po pang matagalan.
Yan ang sakit po ng bayang Pilipinas, mga kapatid.